Sa Australia, nagkaroon ng digmaang sibil sa pagitan ng dalawang heneral na naglalaban para sa kontrol ng teritoryo, sina Hatch at Lang. Sa pagtatapos ng labanan, nanaig si Lang habang nawala si Hatch at nahuli ang kanyang mga tauhan. Ang ilan sa kanila ay pinatay sa publiko sa tinaguriang Liberation Day, at ang iba naman ay dinala sa mga kulungang militar kung saan sila'y pinipilit magtrabaho sa minahan na may mga electronic lock sa kanilang bibig. Sa kasalukuyan, isa sa mga bilanggo na si Kai ay nakatanggap ng utos mula sa mga sundalo na ayusin ang control center na nagbibigay ng kuryente sa isang napakalaking turbine ng kulungan. Ang lahat ng bilanggo ay nakatali sa turbine na ito, at kung sila'y sumaway, agad silang hinihila at winawasak ng makina. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, inayos ni Kai ang mekanismo. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang bilanggo upang magtrabaho sa minahan. Hindi alam ni Kai kung sino siya, ngunit nakilala siya ng isa sa mga bilanggo at agad na umatake sa isang sundalo. Ginamit niya ang sariling kadena, binalot ito sa kanyang mga kamay at ginamit bilang sandata, pinukpok ang ulo ng sundalo hanggang sa mapatay. Bilang parusa, pinaandar ng mga gwardya ang turbine, at hinela ang bilanggo hanggang sa tuluyang madurog ang kanyang katawan. Ngunit tumanggi ang bagong bilanggo, at agad pagkatapos noon, nagsimulang magpaputok ang isang sniper sa mga sundalo. Mabilis na sinubukan ni Kai na makatakas sa pamamagitan ng pag-deactivate ng turbine, ngunit nagsimulang hilahin ng makina ang kanyang kadena at nadala siya papalapit dito. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang isa sa mga baril ng sundalo at sinubukang putulin ang kadena. Ngunit nang hindi tumalab ang mga putok, napilitan siyang barilin ang sarili sa binti. Sa wakas, nagawa ni Kai na i-deactivate ang turbine at pinalaya ang lahat ng bilanggo. Ngunit dahil sa kanyang sugat, bumagsak siya at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa loob ng isang barko kung saan nakilala niya si Hatch, ang pinuno ng rebeldeng grupo na lumalaban sa pamumuno ni Lang. Sinabi ni Hatch sa kanya na nilagyan niya ng robotic prosthesis ang binti ni Kai at gamit ang isang makina ay tinanggal ang electronic lock sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng pinuno ng rebelyon na iniligtas niya si Kai dahil si Gray, ang kanyang ama, ay nahuli nilang at nakatakdang patayin sa susunod na Liberation Day. Bilang isa sa pinakamahalagang kasapi ng rebelyon, balak ni Hatch na iligtas si Gray habang pinaplano ang pag-atake sa base ni Lang. Gayunpaman, ang ama ni Kai ay nakakulong sa isang lugar na tinatawag na New Holland. At upang mailigtas siya, kailangan ni Hatch ang datos na nakaimbak sa Arrowhead rocket. Humingi si Hatch ng tulong kay Kai upang makuha ang datos dahil dati siyang elite pilot. Kapag natapos niya ang misyon, maliligtas niya ang kanyang ama at magkakaroon ng pagkakataong personal na makapaghigant kay Lang. Tinanggap ng piloto ang kasunduan at kinabukasan ay ipinadala siya bilang undercover crew member sa Arrowhead. Pagdating doon, napansin niyang ang buong crew ay nasa cryogenic sleep at sinamantala niya ang pagkakataon upang kolektahin ang lahat ng datos na kailangan ni Hatch. Nang matapos ang trabaho, hiniling niya kay Hatch na ilabas siya mula roon. Ngunit bago iyon, inutusan muna siya ng lalaki na ilipat ang datos gamit ang kanyang communicator. Sumunod si Kai, ngunit nagsimulang magkaroon ng interference ang barko, at 36% lamang ng datos ang naipadala niya. Kasabay nito, nasira ang mga sistema ng Arrowhead, at inilunsad ng barko ang lahat ng escape pods kasama ang buong crew. Ganap na nag-iisa, sinubukan ni Kai na makahanap ng ibang paraan upang makatakas at natagpuan niya ang isang space shuttle sa loob ng barko. Dahil dito, nakalabas siya mula sa Arrowhead, ngunit napilitang maglanding ang shuttle at napadpad sa isang disyertong buwan. Nakaligtas si Kai at lumabas mula sa barko upang suriin ang lugar, ngunit nagsimulang makaramdam ng pagkakasakit dahil sa nakalalasong atmosfera ng buwan. Bumalik siya sa space shuttle at tinawag siya ng isang artificial intelligence na nagngangalang RE-3F Riff. Binalaan siya ng computer na kailangan niyang magsuot ng maskara sa lugar na iyon, ngunit ang oxygen reservoir ng barko ay nasa 12% lamang. Humingi ng karagdagang impormasyon si Kai, ngunit humiling ang artificial intelligence ng login at password upang makapagbigay ng access sa barko. Dahil sa dagdag na problemang ito, nagpa siya si Kai na tuklasin ang planeta habang nakasuot ng maskara. Pagkalakad ng ilang metro, nakatagpo siya ng isang bangkay na may hawak na sandata. Nang suriin ang ID, natuklasan niyang si Olander iyon, ang kapitan ng barko, na tila napatay habang nakikipaglaban sa isang nilalang. Nagpatuloy si Kai sa paghahanap at natagpuan ang isa sa mga escape pods na bumagsak sa buwan. Sa loob nito ay isang dalagang buhay pa. Mabilis niya itong dinala pabalik sa barko at kinilala ng artificial intelligence na si Hollis, ang biologist ng ekspedisyon. Nang magising, napagtanto ni Hollis na hindi miyembro ng kanyang crew si Kai at pinaghinalaan siyang isang especially iyan na ipinadala sa utos ni Hatch. Kinumpirma ni Kai na totoo ito,
ngunit pumasok lamang siya sa barko upang mangolekta ng datos na makakatulong sa kanya na mailigtas ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Hollis na si Hatch ay isang kriminal na kilala sa pag-atake ng mga barkong nasa diplomatic mission upang nakawin ang kanilang datos. Sa kabila ng kanyang hinala, wala ng oras para magtalo dahil 12% na lamang ang natitirang oxygen at kailangan nilang magtulungan kung nais nilang makaalis sa buwan na iyon. Nag-login si Hollis sa computer ng barko at hiniling kay RE3F na dalhin sila sa meeting point ng mga nakaligtas. Ngunit tumugon ang computer na tanging si Captain Olander lamang ang may autorisasyon para gawin iyon at hindi sila maaaring ihatid ng space shuttle. Wala nang ibang pagpipilian si Hollis kaya nagpasya siyang maglakad patungo sa meeting point at tinawag si Kai upang sumama. Kung papayag siya, matutulungan siyang magkaroon ng patas na paglilitis upang mapatawad sa kanyang mga kasalanan sa digmaan. Pumayag si Kai, ngunit ang tanging interes niya ay makaalis sa buwan na iyon at mailigtas ang kanyang ama. Bago umalis, sinubukan niyang muling kontakin si Hatch, ngunit hindi sumasagot ang lalaki, na lalo lamang nagdulot ng hinala. Gayunpaman, nagpatuloy si Kai at magkasama silang tumawid sa desyertong buwan hanggang sa matagpuan nila ang Arrowhead, na sa kabila ng pagbagsak ay nasa maayos pa ring kondisyon. Iminungkahi ni Hollis na alisin ni Kai ang kanyang suit dahil kung maghinala ang iba na siya'y mula sa hukbo ni Hatch, agad siyang papatayin. Sumunod siya at tinanggal ang kanyang vest at boots, na nagpakita ng robotic prosthesis na pumalit sa kanyang kaliwang paa. Nagmadali silang makarating sa barko, ngunit narinig nila ang tunog ng mga turbine, kundi at naaalis na ang barko. Dahil sa pagkadesperado, sinubukan ni Hollis na kontakin ang team gamit ang communicator, ngunit hindi siya sinagot. Lalong lumala ang sitwasyon nang simulan si Hatch na hilahin ng isang misteryosong nilalang papasok sa kuweba. Sinubukan siyang iligtas ni Hollis, ngunit napakalakas ng nilalang at dinala siya sa loob, na iniwan ang dalaga na naniniwalang hindi na siya nakaligtas. Nag-iisa at iniwan ng Arrowhead, wala nang ibang magagawa si Hollis kundi bumalik sa barko at mag-isip ng ibang paraan upang makaalis. Lumipas ang 4 na araw at biglang, nakakuha ng signal si RE3F mula sa parehong lugar kung saan huling nakita ni Hollis si Kai. Naniniwala siyang maaaring buhay pa ito, kaya nagpasya siyang imbestigahan ang kuweba. Sa loob, natagpuan niya ang isang uri ng obelisk. Ang estruktura ay may butas na tila may lumabas mula rito. Ilang segundo lang, nakita ni Hollis ang katawan ni Kai na nakahiga sa lupa, na worry buhay pa. Ang pinakanakakagulat ay nawala ang kanyang prosthesis at muling nabuo ang kanyang paa sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, dinala siya ni Hollis pabalik sa barko at sa pamamagitan ng mga readings ni RE3F, natuklasan niyang may isang symbiotic creature na naninirahan sa katawan ni Kai. Makalipas ang ilang oras, nagising siya na walang ideya kung paano siya nakaligtas at pakiramdam na mas malakas kaysa dati. Ipinaliwanag ni Hollis ang lahat ng nangyari at bukod sa pagkakaligtas ni Kai, ang organismong naninirahan sa kanyang katawan ang nag-regenerate ng kanyang paa. Hindi lamang iyon, kundi kaya na rin niyang huminga ng normal sa planeta. Ngunit binalaan siya ni Hollis na wala na ang Arrowhead at wala na silang paraan upang makaalis sa buwan na iyon. Lahat ay nagpapahiwatig na mananatili na sila roon magpakailanman. Ngunit naalala ni Kai na may iba pang pods na inilunsad at maaaring may mga nakaligtas pa sa planeta. Dahil ito na ang kanilang huling pag-asa, naglakad ang dalawa sa desyerto upang maghanap ng isa pang pod hanggang sa matagpuan nila ang isa pang obelisk. Gamit ang palakol, sinimulan ni Hollis na hiwain ang estruktura at natagpuan ang katawan ni Olander sa loob, na tila na ibalik din. Ang kapitan ng Arrowhead ay walang malay pa, ngunit nagkaroon ng ideya si Kai at dinala ang kanyang katawan sa space shuttle. Pagdating doon, kinuha niya ang optical reader at inilapit sa mga mata ni Olander, na nag-activate ng kanyang login at nag-unlock ng lahat ng access sa barko. Dahil dito, maaari na nilang paganahin ang space shuttle at makatakas. Ngunit naisip ni Kai na mas mabuting iwan si Olander. Tumutol si Hollis at naalala na nakilala niya si Kai noon at nakipaglaban ito sa hukbo sa ilalim ng utos ng kanyang ama, bilang isa sa pinakamabait na sundalong nakilala niya. Naalala ni Kai ang mga panahong iyon, ngunit sinabi niyang nagbago na ang lahat at ang mahalaga ngayon ay ang kanilang kaligtasan. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa biglang magising si Olander at tumayo sa labas ng barko. Lumapit sina Hollis at Kai upang tingnan ang kanyang kalagayan, ngunit nawalan na ng katinoan ang lalaki at nagsimulang magsalita tungkol kay Hatch, sinasabing papatayin niya ang lahat isa-isa. Sinubukan ni Hollis na pakalmayan ang kapitan, ngunit lalo itong naging balisa at kinuha ang kanyang baril mula sa lupa. Walang pag-aalinlangan, pumilos si Kai at naitabig ang sandata, ngunit tinamaan ng isa sa mga putok ang helmet ni Hollis. Naniniwala si Kai na hindi siya nakaligtas,
kaya't nagalit siya at inatake ang lalaki, tinapos ito. Pagkatapos noon, napagtanto niyang tinamaan din siya ng direkta sa dibdib. Habang lalo siyang nanghihina, bumagsak si Kai sa sahig at nanatiling walang malay sa loob ng ilang araw. Nang tuluyan siyang magising, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng disyerto na walang ideya kung paano siya nakarating doon. Sinundan niya ang daan pabalik sa space shuttle kung saan natagpuan niya ang sirang helmet ni Hollis kasama ang dalawang kalansay na inakala niyang sa dalaga at kay Olander. Lalo lamang siyang nabagabag at pumasok sa barko kung saan tinanong niya si RE3F kung gaano nakatagal ang lumipas. Sumagot ang computer na 34 na araw na mula nang mawalan ng malay si Kai, at dahil nakaon ang barko sa buong panahon, halos maubos na ang kuryente nito. Para bang hindi pa sapat ang lahat ng nangyari, 42 araw na lang ang natitira bago ang Liberation Day. At kung walang gagawin si Kai, tiyak na maaalis ang buhay ng kanyang ama. Sa harap ng magulong sitwasyon, naalala ni Kai ang mga escape pods ni Hollis at Olander na naglalaman ng uri ng backup battery. Kaya't nagpa siya siyang hanapin ang crash site, at nang makarating doon, nagawa niyang tanggalin ang battery mula sa pod ni Hollis. Nakita niya ang isang electronic panel na may larawan ng dalaga at kinuha niya ito bilang huling alaala sa kanya. Hawak ang battery, nagawa ni Kai na muling paganahin ang mga sistema ng barko, ngunit hindi pa rin ito sapat upang makalipad. Dahil walang paraan para makaalis, ginugol niya ang gabi sa loob ng space shuttle, ngunit nagsimulang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang katawan. Humingi siya ng tulong kay RE3F, ngunit sinabi ng computer na kailangan niyang umalis dahil maaaring nahawa na siya ng atmosfera ng planeta. Tumakbo si Kai sa disyerto habang dumaranas ng matinding sakit, nang biglang lumitaw ang isang napakalaking, nilalang na alien sa gitna ng disyerto. Napilitan siyang tumakbo sa kabaligtarang direksyon, ngunit lalo pang lumakas ang sakit at napaluhod siya sa lupa. Sa huli, may lumabas mula sa kanyang likod at dalawang dalamayi ang tumusok sa kanyang balat. Lumipas ang ilang araw at muling nagkamalay si Kai, nagising sa loob ng barko. Matapos ang nangyari noong gabing iyon, napagtanto niyang sinusubukan ng symbiote sa kanyang katawan na makalabas at kailangan niya itong alisin sa anumang paraan. Humingi siya ng tulong kay RE3F, ngunit hindi alam ng computer kung paano iyon gagawin at nagdala pa ng masamang balita. Ayon dito, 44 na araw na siyang walang malay, na nangangahulugang naganap na ang Liberation Day at malamang na naalis na ang buhay ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Kai na nauwi sa wala ang lahat, kaya't napaiyak siya sa pagkawala ng kanyang ama at bumagsak na wasak sa disyerto, naniniwalang hindi na siya makakaalis sa buwan na iyon. Lumipas ang 3 taon at patuloy siyang nagsikap na mabuhay habang naghihintay ng saklolo. Isang umaga, nag-ahit siya gamit ang piraso ng salamin at nasugatan ang sarili. Sa kabila ng sugat, nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan at muling naghilom ang hiwa, na nagpapakita na ang symbiotes ang tumutulong upang manatili siyang buhay. Pagdating ng gabi, pumasok si Kai sa space shuttle at iniwan ang pod identifier ni Hollis sa pintuan upang palagi niya itong maalala. Ilang sandali lang, nakita niyang kumikislap ang lumang helmet ni Hollis, at sa loob nito ay natagpuan niya ang isang insekto na kahawig ng alitaptap. Dahil nakakita na siya ng iba pang hayop na ganoong uri, dinala niya ito sa gitna ng disyerto. Doon, pinalaya niya ang insekto at nagsimulang magliwanag ang nilalang, na umakit ng iba pa upang magtipon, at lumikha ng isang napakagandang tanawin na maliwanag sa disyerto. Nakakatulong ito kay Kai upang bahagyang mapawi ang kanyang kalungkutan, ngunit hindi pa rin sapat, at patuloy pa rin siyang umaasang makakabalik sa kanyang tahanan. Pagkatapos niyang palayain ang mga insekto, bumalik siya sa shuttle at natuklasan na nawawala ang ID tag ni Hollis. Naniniwala si Kai na isa sa mga alien na naninirahan sa planeta ang kumuha nito at nagpasya siyang hanapin sila. Gayunpaman, iminungkahi ni RE3F ang ibang opsyon, at sa halip na habulin ang nilalang, ang pinakamainam daw ay tapusin na ang lahat. Tumanggi si Kai, sinabing hindi siya susuko ngayon, ngunit iginiit ng computer na iyon ang pinakamabuting opsyon sa kasalukuyan. Sa dapit hapon, pumunta si Kai sa disyerto at natanaw ang isang alien sa malayo na tila may hinahanap. Nagpasya siyang akitin ito at naghanda ng bitag. Itinali ang kanyang mga braso at binti sa dalawang suporta. Nang maramdaman ng nilalang ang presensya ng tao, nagsimula itong lumapit at handa ng umatake. Ngunit nakita nitong wala ng buhay ang katawan ni Kai at may sugat sa kanyang leeg. Ilang sandali lang, lumapit ang isa pang bersyon ni Kai at winasak ang ulo ng nilalang gamit ang isang putok. Dito nabunyag na sa sagupaan nila ni Olander. Ang putok sa kanyang dibdib ay tumama sa kanyang puso at tuluyan siyang namatay. Ngunit gaya ng dati, ibinalik siya ng buwan, muling binuo ang kanyang katawan sa tulong ng obelisk. At kasunod ng payo ni RE3F,
inilagay ng pangalawang Kai ang sarili sa bitag upang akitin ang alien habang isa pang clone ang nilikha. Ang parehong clone na iyon ang siyang pumatay sa alien. Ngayon, tiyak na si Kai na sa hindi malamang dahilan, hindi siya maaaring tuluyang maalis sa buwan na iyon. Nang tanungin siya ni RE3F tungkol dito, sinabi niyang nang mawala ang buhay ni Kai at Olander, nakarinig siya ng kakaibang tunog na para bang isang ina na nagluluksa sa pagkawala ng anak. Naniniwala si RE3F na sa planetang iyon ay may puwersang kumokontrol sa mga nilalang, kabilang na ang mga muling binubuhay nito. Upang malaman ang katotohanan, kailangan nilang puntahan ang pinagmumulan ng puwersang iyon gamit ang tunog na na-pick up ng computer upang matukoy ang lokasyon. Naalala rin ni RE3F na sa sagupaan nila ni Olander, unang naalis ang buhay ni Kai. Ngunit si Hollis, na unti-unting humihina ang tibok ng puso, ay dinala sa isang hindi kilalang lugar hanggang sa hindi na ma-pick up ng computer ang kanyang signal. Ibig sabihin, may pag-asa pa na buhay ang dalaga, bagay na ikinagalit ni Kai dahil hindi ito nabanggit ni RE3F sa loob ng 3 taon. Sumagot ang computer na dahil sa kanyang programming, maaari lamang itong magbigay ng impormasyon kapag hinihingi. Lalo lamang itong ikinagalit ni Kai, kaya't ibinuhos niya ang galit sa pamamagitan ng pag-deactivate ng artificial intelligence. Makalipas ang ilang araw, nagising si RE3F sa gitna ng disyerto, hindi alam kung paano siya napunta ng ganoon kalayo mula sa barko. Natagpuan niya si Kai na nagsabing tinanggal niya ang computer mula sa space shuttle at ikinabit ang kagamitan nito sa isang levitator mula sa research probe. Ngayon ay malaya nang makakagalaw si RE3F at tinanong si Kai kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Kai na kakailanganin niya ang tulong ni RE3F upang hanapin ang puwersang muling bumuhay sa kanya at marahil ay matuklasan kung buhay pa si Hollis. Pumayag ang computer na tumulong at sinabi nitong nakapick up ito ng tunog 40 kilometro ang layo sa isang tunnel sa gitna ng disyerto. Sa impormasyong ito, naglakbay ang dalawa patungo sa kuweba upang alamin kung paano nakabalik si Kai sa buhay ng higit sa isang beses. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad sa ilalim ng matinding araw, natagpuan nila ang tunnel at hiniling ni Kai kay RE3F na i-scan ang buong lugar. Ligtas ang pasukan kaya't nagpatuloy sila sa loob ng tunnel, dala ni Kai ang kanyang baril at palakol. Habang mas lumalalim sila sa kuweba, lalong itong nagdidilim, kaya't hiniling niya sa computer na magbukas ng ilaw. Ngunit walang flashlight na nakakabit sa kagamitan ni RE3F, kaya't nagplay ito ng isang mas malinaw na video na nagpapakita ng dokumentaryo tungkol sa mga ibon. Ang problema, nagsimula itong gumawa ng malakas na ingay at tuluyang nakaakit ng isa sa mga alien na agad na itinumba si RE3F sa lupa. Sinubukan ni Kai na buhatin ang computer, ngunit inatake siya ng nilalang at kinagat ang kanyang braso, dahilan upang mabitawan niya ang kanyang sandata. Patuloy siyang inatake ng halimaw, ngunit iniunat ni Kai ang kanyang braso at nang mabawi niya ang palakol, ginamit niya ito upang hatiin sa dalawa ang ulo ng nilalang. Pagkatapos ng sagupaan, nabuhat niya si RE3F at nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng kuweba, kung saan nakarinig siya ng pamilyar na tunog. Habang papalapit, natagpuan niya ang core ng buwan kung saan nakiyembak ang kanyang orihinal na katawan kasama ang katawan ni Olander. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagawa ng buwan na lumikha ng mga clone habang nananatiling buhay at nakapako sa pader ang mga orihinal na katawan. Nang makita niyang nakatakdang manatili roon ang tunay na mga bersyon, hinawakan ni Kai ang hininga ni Olander hanggang sa hindi na ito makalaban, na nagpalaya sa kanya mula sa paghihirap. Ngayon, siya naman ang dapat gumawa ng ganoon sa kanyang sariling katawan, ngunit alam niyang kapag ginawa niya ito, mawawala rin siya. Dahil dito, nagdalawang isip siya at umalis sa kuweba. Bago siya lumabas, kinuha niya ang kanyang robotic prosthesis na nakalagay sa tabi ng kanyang orihinal na katawan. Pagkatapos noon, umalis sila ni RE3F at nagpasya siyang suriin ang prosthesis, kung saan natagpuan niya ang isang thermal explosive sa loob nito. Sa huli, naunawaan ni Kai na minanipula siya sa lahat ng oras. Kahit na nagawa niyang ilipat ang datos, sisirain pa rin siya ni Hatch sa pamamagitan ng pagpapasabog ng bomba sa kanyang prosthesis. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan ang mga bagay, na walang iba kundi ang iba pang pods mula sa Arrowhead spacecraft. Hindi maunawaan ni Kai kung paano ito nangyari dahil higit 3 taon na mula nang bumagsak ang barko at dapat ay bumagsak na ang lahat ng pods sa buwan. Matapos ang lahat ng ginawa ni Kai,
ipinakita sa kanya ni RE3F ang ilang confidential na material tungkol sa isang eksperimento na tinatawag na Carrier Tempest. Ayon sa impormasyon, naglakbay ang Arrowhead patungo sa buwan na ito dahil gagamitin ito upang i-rehabilitate ang mga bilanggo. Ang katotohanan, mas mabilis ang paglipas ng oras sa buwan, na para bang ang mga taon doon ay ilang minuto lamang sa Earth. Ang layunin ay ipasailalim ang mga bilanggo sa kanilang sentensya roon, nagtatrabaho sa mga bagong imbensyon para sa kabutihan ng sangkatauhan. Para sa kanila, ito'y mga taon ng matinding paggawa, ngunit para sa iba, ilang minuto lamang na nagpapabilis sa teknolohikal na pag-unlad. Matapos mabunyag ang buong katotohanan, nagsimulang lumapag ang isang barko malapit sa kanila. At dahil wala ng oras, pumunta si Kai upang kumuha ng sandata mula sa space shuttle. Kasabay nito, kinuha rin niya ang research probe at dinala ito malapit sa lugar kung saan lumapag ang barko. Mula sa loob nito, lumabas ang dalawang individual, at isa sa kanila ay si Hatch, na agad na nagtanong kay Kai kung nasaan ang datos ng Arrowhead. Alam na ni Kai na ginamit lang siya ng lalaki upang makamit ang kanyang mga layunin, kaya tumanggi siyang sabihin ang impormasyon. Nawala ang pasensya ni Hatch at binigyan siya ng isang malakas na suntok hanggang mawalan siya ng malay. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Kai sa loob ng space shuttle kasama si Hatch, isa sa kanyang mga tauhan, at si Hollis na nahuli nila. Natuwa ang lalaki na makita siyang ligtas, ngunit muling hiningi ni Hatch na sabihin kung nasaan ang Arrowhead data. Wala nang ibang pagpipilian, inamin ni Kai na itinago niya ito sa loob ng research probe na nasa disyerto malapit sa lugar ng paglapag. Ipinadala ni Hatch ang kanyang tauhan upang bantayan ang mga bilanggo at siya mismo ang pumunta sa lugar upang tiyakin kung totoo ang sinabi ni Kai. Pagdating doon, sinuri niya ang probe, ngunit sa halip na data, natagpuan niya ang bomba sa loob ng robotic prosthesis at tinamaan siya ng direkta ng pagsabog. Sa space shuttle, narinig ng lahat ang ingay mula sa disyerto, at pumunta ang tauhan upang alamin ang nangyari habang nagsimulang magbago si Kai. Tulad ng dati, lumabas ang mga galamay mula sa kanyang likod, ngunit sa pagkakataong ito, tuluyan siyang naganyong isa sa mga nilalang na alien. Hindi niya makontrol ang kanyang mga galaw at inatake ang tauhan, kinain ang kanyang leeg. Dahil sa takot, tumakbo si Hollis at nakatagpo si RE3F na nagtanong kung ano ang nangyari kay Kai. Ngunit agad siyang lumitaw, nagbagong anyo bilang nilalang, at itinumba si RE3F na nasira ang sistema. Nakita ni Hollis ang naging anyo ni Kai at nakiusap na subukan niyang ibalik ang kanyang sarili bago pa mahuli ang lahat. Nakilala ng nilalang ang dalaga at lumayo, na nagdulot ng pagbabalik ni Kai sa kanyang anyong tao. Muling nagtagpo sina Kai at Hollis kasama si RE3F, na malubhang nasira at hindi na gumagana. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw si Hatch, at kahit sugatan mula sa pagsabog, kinuha niya ang kanyang baril at binaril si Kai, na nakayanan ang mga putok. Patuloy ang kontrabida, hinawakan siya sa leeg, naglabas ng kutsilyo, at sinaksak siya sa tiyan. Ngunit muli, walang pinsalang natamo si Kai. Gumanti siya, pinakawalan ang galamay mula sa kanyang likod at tinusok ang katawan ni Hatch. Sa wakas, tuluyan nang naalis ang leader ng rebelyon. At dahil hindi pa dumarating ang Liberation Day, nagpasya si Kai na iligtas hindi lamang ang kanyang ama kundi pati na rin ang lahat ng bilanggo na hawak nilang. Nangako si Hollis na tutulungan siya, at nagawa nilang ayusin ang pinsala kay RE3F hanggang sa muling gumana ito. Sa huli, umalis ang tatlo mula sa buwan sakay ng barko ni Hatch, na iniwan ang kanyang bangkay sa gitna ng disyerto. Ngunit tulad ng nangyari kina Kai at Olander, hinela ng puwersa ng planeta si Hatch, na nagpapahiwatig na ang leader ng rebelyon ay babalik na mas malakas pa. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Iwan mo sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jeffrey Acohedo, It's Me Nejan Roblox, Carl Aldrin, Joshua, Goftan Awon, Takasanti from Cubao, Quezon City, J. Rol de la Torre, Evan from Zambales, John Paul Pitogo from Lapu-Lapu, Cebu City, at Randy Morales from Santiago City, Isabela. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.